Magandang araw po, mga ka-senior. Ako po muli ang inyong lingkod, si Manong Joe, at welcome sa isang makabuluhang kwentuhan dito sa atin sa Senior Hour. Kasama si Manong Joe. Ngayong araw, mga ka-senior, isang mahalagang usapin ang ating pagtutuunan ng pansin at ito ang mental health ng senior citizen. At swak na swak ang topic dahil ipinagdiriwang din po ngayong buwan yung Mental Health Awareness Month. Isa po itong paalala na ang mental health ay hindi dapat isang tabi, ikahiya o kalimutan. Dapat itong bigyan ng paghahalaga at gayon din ay pag-usapan. Alam niyo po kasi habang tayo tumatanda, hindi lang physical health ang dapat bantayan, kundi pati ang ating emotional well-being. Ayon sa pag-aaral, maraming seniors ang nakakaranas ng anxiety, una depression, cognitive decline, kasama talaga yan sa pagtanda. Pero madalas hindi ito napapansin. Kaya ngayong umaga ay tutulungan tayong maintindihan ito ng isang eksperto sa kalusugan ng mga senior citizens katulad ng inyong lingkod. Walang iba kundi ang Pangulo o Presidente ng Philippine Society of Geriatrics, si Dr. Jose Hiloca. Doc, magandang araw po sa inyo and thank you for having us. Magandang araw din sa inyo, Sergio, at sa ating mga tagapakinig po. Doc, maraming aspeto ang ating pagtutuunan ng pansin ngayon. But before we delve into our topic for today, gusto lang po namin malaman ano po itong Philippine Society of Geriatrics at ano po yung parang pinaka-function itong grupo ninyo. Ang Philippine Society of Geriatrics and Gerontology ay isang organisasyon na binubuo ng mga doktor, nurses, at mga ibang allied healthcare professionals, physical therapists, occupational therapists, allied healthcare professionals, and mga lay na ang tungkulin or yung pinaka-layunan ay yung pag-aalaga sa mga nakakatanda natin sa lipunan. Alam ko ho na mahalaga yung pag-alaga sa ating mga seniors tulad po ng inyong lingkod. Pero ako, I will zero in on our topic for today. Bakit po mahalaga ang bigyang pansin at bigyang pagtugon yung mental health ng mga seniors? Yung mental health yun nga nabanggit ninyo, more than dun sa physical health. Kasi yung mental health ay nakaka-apekto din sa physical health or general well-being ng isang senior citizen. So actually, sa amin yung geriatric medicine, yung focus namin more than sa sakit, yung kakayahan ng pasyenteng makapagawa ng activities of daily living. Ibig sabihin, kaya pa niya bang mag-alaga, alagaan yung sarili niya, or mga simpleng bagay, pagkain, pagligo, pagpalit ng damit. Kasi yun ang level of functioning ng isa senior. Nabanggit niyo yung... So, with regards sa mental health, so, kumbaga, halimbawa, may depression na siya or may dementia. So, apektado kasi kung may depression, wala na siyang ganang gawin yung itong mga gawain. More so, pag may dementia, nakakalimot na siya. No? Hindi niya alam na hindi pa pala siya nakakain or hindi na naliligo mga isang linggo na kasi hindi na maganda yung may cognitive impairment na sinasabi tayo. Yung cognitive impairment, madalas na talaga natin nakikita lalo dun sa tinatawag na seniors doc, ano? And kasama dyan, ano ba yung karaniwang mental health issues na nararanasan ng senior citizens? Yun, na-mention na natin, isa dun is yung depression. Nung mga pasyente, nalulungkot, nalulumbay, yung isang sintomas, yung na-isolate sila minsan, hindi na malabas ng kwarto, kung minsan na-interpret ng family member, nag-iinarte. Pero yun pala, nagkakaroon na siya ng depression. So, kailangan talaga dapat may interaction or social
socialization within the family or within the community. Yung isa naman is yung dementia, yung pag-uulyanin. So minsan, nagiging ano pa nga siya na pagtatawanan na lang yung matanda, nakakalimot, ganun. Pero kadalasan kasi hindi yun inaano natin na may impact, parang pinagbabawalan. Hindi natin binibigyang halaga. So, yon. So, kung meron na siyang mga sintomas, dapat napapatingnan na natin sa doktor. Alam nyo, nabanggit ninyo yung pagiging isolationist ng maraming matatanda at saka yung dementia. Pero at a certain point, Doc, talagang dumadating yun sa process ng aging. How do we, as the senior citizens community na nanonood sa atin ngayon, nakikinig sa discussion natin, paano ba natin kahit pa paano madedelay yun? Ano bang mga mental exercises ang pwede natin gawin? At anong ang mga activities allowed, physical, na pwede pa pagtuntun ng 60? In my case, nagla-lightweight ako sa ngayon, Doc. I also walk. Pero yung mga dati, I used to do powerlifting, hindi ko na nakagawa yon. Medyo that's something sometimes I attempt, my mind says kaya ko pa, pero I know physically hindi na pwede. But given, for example, ako 61, by early next year 62, anong mga exercise ang pwede naming gawin, kaming mga medyo bagong senior? Yun naman mga mid-senior at saka mga seniors, ano naman yung exercise na pwede nilang bigyan ng pagtuon? Nabanggit nyo yung walking, very mas madaling gawin, no? So pwedeng 30 minutes walking every day. Kung pwede nga, kung medyo sa middle age na, nasa 70s or 80s, pwede nating hatiin yun. Parang 10-minute walk siya 3 times a day para hindi masyado mapagod. May mga exercises din available online na pwedeng kahit nakaupo lang o nakahiga, na pe-flex nila yung mga muscles nila. Repetitive movement ng muscles kasi is a form of exercise na. So, yung iba, kung may available yung swimming, ngayon summer, no? So, pwede aqua sa swimming pool or sa dagat, pwedeng swimming, swimming. So pwedeng bisikleta, yung stationary lang. So para hindi magkaroon risk for falling, hindi matumba. Pero yun yung physical exercises. Sa mental exercises, Sudoku, mga card games pwede kasi kumbaga ginagamit mo yung brain mo. And then ang chess po, Doc, ang chess pwede? Yeah, and chess kasi yung kumbaga, 'di ba, movements mo pinaplano mo. So may ng cognition. So 'di ba, makikita mo kung ano yung hinagis, yung itatapon na po mga movement. So yun yung pwedeng gawin ng matatanda. Ito, personal question ko sa inyo, Doc. Ako nagtatrabaho pa bilang isang senior citizen. Anong mapapayo nyo in terms of the stress levels? Siyempre, it goes without saying, pag nagtatrabaho ka pa, nandyan yung stress levels, lalo na if you handle very difficult jobs or tasks and at the same time, nagmamanage ka din ng grupo of individuals, etc. Ano ang maipapayo ninyo? So, papasok tayo dun sa stress management, parang for general population. So, meditation, prayers, deep breathing, exercises, physical exercises na ginawa natin, parang gano'n. Tsaka siguro, adequate sleep. So dapat may isang sinasabi din tayo, sleep hygiene. So wag natin pilitin kung wag pa inaantok, matulog. So dapat, ibig sabihin, meron tayong sleep pattern na talaga.
Parang halimbawa pag 8 o'clock, 9 o'clock, matutulog na. Tapos adequate or good nutrition kasi kailangan din natin ng maganda yung status ng nutrition natin. Plus, isa pa is yung well updated po yung mga bakuna natin para hindi tayo nagkakasakit. Okay. Doc, ang tanong ko, isa pang which clearly enters my mind. Alam naman natin, syempre, yung mga senior citizens, meron ding, kumbaga, role ang immediate family, friends, and of course, the community to which they belong. Paano bang magandang paraan para matulungan ng society as a whole, particularly the immediate family, itong mga pumapatong na ng senior citizens? Alala ko noon, sabi ng nanay ko, matanda na ako, wag niyo ako bigyan ng sakit ng ulo. I think that those words still ring and reverberate in my mind as a message that my late mother told me and my siblings. Ano ba ang support system na kailangan natin o kailangan ibigay sa kanila? Yun siguro, yun nga, mas from within or starting sa bahay, no? We interact, dapat kinakausap kasi may mga kaso tayong, siyempre lahat tayo nagtatrabaho din, so minsan tulog pa yung parents natin, aalis tayo, yung parang anak din natin dati. Tapos pag uwi, tulog na rin sila kasi gabi na. So dapat we have to take time, siguro over a weekend or at least may isang araw talaga na we dedicate our time with our senior citizens para kumustahin. Tapos yun, meron din kasi tayong tinatawag na mga daycare programs. So pwedeng dalhin, like kami, ako nasa National Center for Geriatric Health, nasa loob kami ng Malacanang. Pwedeng, yun, may mga ganong hospitals or facilities na pwedeng dalhin doon yung mga matatanda para na check up din ng mga doktor or may socialization yung sinabi ko kanina yung sa daycare programs na yan. Doc, may last two questions. Yung second to the last ko, kung ang senior citizen nakakaramdam ng lubos na lungkot o minsan pagkabalisa, hindi nila malaman ano next steps, no, sa sitwasyon nila, what is your suggestion at maaari ba silang tulungan ng inyong grupo para kahit papaano makaagapay? And I think there are, as you mentioned, may mga nursing homes, no po, lalo na dun sa mga hindi na talaga kayang alagaan ng pamilya nila. Opo, yung mga sa mga nursing homes, yun yung mga pasyenteng may mga severe dementia na, ibig sabihin hindi na kayang alagaan sa bahay. For mga patients may depression, so yun, sa mga may facilities na may daycare programs, pwedeng dalhin doon para na pwede sila kasing maaliw, mawala rin yung kanilang paglulumbay. Yung organisasyon namin is yun nga, we are looking to that na pupunta kami sa mga regional areas dito sa bansa para maturuan yung mga caregivers na paano din. Caregivers kasi pwedeng yung nag-train or yung family caregivers. So, early identification na ito pala si Lola, nakakaramdam ng lungkot para alam nila kung anong gagawin and then eventually mapatingnan din sa doktor. Last question, Doc. Ano ang gusto ninyong mensahe sa mga seniors na katulad ko para mapanatili na malusog kami both mentally and physically? Panawagan niyo po, Doc. Isa sa mga programa ngayon ng Department of Health is yung Healthy Aging. So, isa ako dun sa
miyembro ng Technical Working Group. So ang panawagan is be active. So yun ang role natin as a senior citizen. Yung iba kasi parang nagiging ano na nila na yung mentality na senior na ako, hindi na ako pwedeng ganito. So basic lang, yun panatiling malusog yung sarili natin, mag-exercise, walking, magandang sapat na oras sa pagtulog, balancing pagkain, tapos yun nasabi natin kanina, tama yun, stress management, less yung stress sa ating buhay. Maraming salamat po, Doc. Ako, idadagdag ko lang. Hindi po ninyo na itatanong mga ka-senior. Libre po yung sine natin. Kami ho sa Pasig once a week. Pwede Opo. kaming manood ng sine. So, it is something that you want to look forward to. Di ho ba? Parang that there is still life after your senior years. In my case, ako po nagtatrabaho pa. Marami pa din hong seniors na nagtatrabaho pa. Meron pa tayong purpose sa buhay. Meron pa tayong kumbaga pwede pang gampanan na mga bagay na pakikinabangan ng society. In my case, ina-advocate ko po itong senior issues. Ngayon, pati mental health, at maraming salamat sa pagkakataon na binigay ninyo, Doc. So mga kasama, nais natin magpasalamat kay Dr. Jose Hiloca sa mga napakalinaw na paliwanag niya. Tunay ngang napakahalaga ng pag-aalaga hindi lamang sa ating katawan kundi higit sa lahat sa ating kaisipan at damdamin. Maraming salamat, Doc. Thank you. Salamat. Kaya mga kapwa ko seniors, tandaan natin, walang edad ang pag-aalaga sa ating sarili. Normal lang na makaramdam ng lungkot paminsan-minsan. Ako, nakakaramdam din yan. Pero hindi ibig sabihin ito na kailangan nating tiisin ito ng nag-iisa. Kung kayo po ay nakakaramdam ng matinding lungkot, stress o pagkalito, huwag ho tayong mahiyang humingi ng tulong. Nandyan ang ating pamilya, nandyan ang ating mga kaibigan at mga profesional na handang makinig at tumulong sa atin. Muli, ito po ang inyong lingkod, si Manong Joe, nagpapaalala at nagmamahal sa inyong lahat. Alagaan natin ang ating sarili para sa mas mahaba, mas masaya, at mas makabuluhang pamumuhay at buhay. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode dito lang sa Senior Hour kasama si Manong Joe. Mag-ingat po kayong lahat mga ka-senior. Back to you mga katambay.